Magandang araw mga ka-Pede Range. Papakainin natin yung ating mga manok ng mga tira-tirang gulay, balat ng saging, ito, balat ng saging, balat ng pakwan. Yan. Magandang merienda nila yan. Ito, pakainin na natin sila. Pasok tayo sa loob. Ito ang susunod kong breeder. 6 months old pa lang yan. Doon mga sisiw, 1 month old. Pakainin natin sila. Kayo kapag wala kayong papamerienda sa mga manok nyo, itabi nyo yung mga balat ng gulay, saging. Magandang pang merienda yan sa kanila. Para sa hapon, diba? Gustong gusto nila yan. Kalat lang natin. Ayan. Para lahat sila makakain. Magandang pang ano sa kanila yan, pamerienda. Pagtanghali. Hanggang mamaya yan, busog yan. Pagdating ng hapon, mga busog pa yan. Ganyan din ang gawin nyo kapag tanghali. Pag may mga tira kayong gulay, huwag nyo itapon, sayang. Makakain ng mga alaga nating manok yan. Isa jackpot oh. Jackpot yan isa dun oh. Jackpot yung isa oh. Para mamayang hapon, kung sakaling busog pa sila dyan sa binigay natin, magbabawas tayo ng 20% sa kakainin nila. Kahit pa paano makakatipid pa rin tayo. Kung 1 kilo ang pinapatukan natin sa isang araw, magiging 800 grams na lang. Kasi babawas tayo ng 20%. Ngayon lang ulit ako nakapag-video kasi busy tayo eh. Ngayon lang nagkaroon ng oras dahil holiday. Kasi nung may pasok, halos pati linggo may pasok kami. Kaya pag uwi ko, pahinga na lang, OT-OT kami. Ayun naman yung mga manok ko, okay naman sila. Tuloy-tuloy pa rin yung pangingitlog. Tignan natin kung may nangitlog. Ayan oh, may nangitlog na isa oh. Mamaya uli, meron ba yan? Ang gaganda ng mga alaga ko ngayon. Sa katapusan nitong December, meron akong papisa. Mga sisiw. Sana marami yun para yun yung papalakihin natin na mabebenta natin ng per kilo. Kasi nangungulit na talaga yung kausap ko eh. Kahit daw ilang piraso lang eh. Pero ang gusto ko kasi marami para kahit pa paano kumita.
Yung isang asil natin na ganito, isang inahing asil, naglimlim siya sinalangan natin siya ng 8 itlog, ang napisa lang 4. Malalaki na ngayon, mag-iisang buwan na rin. Ganda ng panahon dito ngayon sa Bataan. Hindi nag-uulan gaano. Di ba gustong gusto nila yan. Hanggang mamaya nila kakainin yan. Hanggang maubos. Yung balat ng pakwan na yan, walang matitira dyan. Ubus sa kanila yan. Kahit simi ng mga simi ng alimasag, balat ng hipon, pinapakain ko rin sa kanila yun. Kinakain din nila. Calcium naman makukuha nila dun. Maganda naman yun sa itlog. Maganda yun sa mga nangingitlog nating inahin. Kaya kayo pagka may ganun kayo, huwag nyo itapon. Sayang, ipakain nyo sa alaga nyong manok. Ito yung rooster na nag-flex ng kanyang muscle na pinost ko eh. Tignan natin yung likod. Ayan o, lapad o. Diba? Grabe yan. Siya ang pinaka-boss dito eh. Grabe ka lapad niya no. Ito malapit na rin to. Kumakasta-kasta na rin yan eh. Yung kulungan ko hindi ko na talaga naasikaso. Wala pa kasi tayo perang pampagawa eh. Pero pagka napagawa ko ito, ang plano ko dito eh yung mga breeder ikukulong ko. Siguro mga 5 hati ito. Sira-sira na. Ayun o. Bumagsak na. Baka sa susunod bakal na yung gawin ko dito. Ayun, may nangitlog na rin dito. Kasi pagkahoy inaanay lang, sasayang lang. Kaya pag nagkapera ako, ayan, gagawin kong breeding pen yan. 5 hati. Tapos itong range area, dito ko papakawalan yung mga papalakihin kong manok na pang bebenta natin ng per kilo. Ganun, para magkaroon tayo ng sistema dito sa ating manukan. Hindi yung ganito, makakagala-gala lang yung breeder. Kasi pag ganito nag-i-inbreed na eh, para makaiwas ako sa inbreed. Magkakaiba naman ng linya tong mga manok ko eh. Tapos tutuloy pa rin natin yung cross. Ang laki na ng rooster na to, pang cross ko. Ayun ang bulik. Ang tangkad niyan. Hanggang dito na lang mga pwede range.
Sana suportahan nyo pa rin ako. Kahit na ngayon lang ako nagbibideo ulit. Kahit na matagal ako nawala. Tsaka baka pwede namang pa-subscribe naman sa mga bagong viewers. Kahit yun lang, para malaking tulong na rin sa akin yun. Ganito na lang mga pwede rin.